matangkad, at mapungay ang mga mata. For you. Iyan si Abraham, isang bagong estudyante sa Kaintaka Catholic College. At bagamat isang buwan nang nagsimula ang klase, ngayon pa lang ang unang araw niya sa grade 11. At dahil wala pa siyang kakilala rito, naliligaw siya sa bagong eskwela. Hello, now speak Tagalog, only English. Ala, mukhang hindi na alam ang bagong salita ni Filipino. Where's your classroom? If you like, you can come with us. Baka malate tayo. Sure, I was looking for room 38. Room 38? Really? Sakto. Classmates pala tayong apat eh. Oh, let's go. Kami bahala sa'yo. We got you. Saktong lumiko sila sa pinto ng kanilang silid-aralan, nakasalubong naman nila ang kanilang guro. Uy! Picture akas! 1, 2, 3. Kanya-kanya na. Hoy! Bakit makalate kayo? Oh, bakit mga late kayo? Ano, sabay nila ako pumasok? Oh, sorry po. Sinama po namin classmate eh. Ikaw ba si Abraham? Yung transferee? O siya, pumasok na kayo. Gayun din, nagsimula ang klase. Patuloy lang ang pagtuturo ng teacher nila. At hirap na noong sumabay si Abraham dahil ito ang unang araw niya. Okay, Mr. Busan. Tumayo ka. Ano ang kapili? Ay, nakatulog? Oh. Okay, class. Ang patinig ay A, E, I, O, U. Lagi niyo yung tatandaan. Elementary pa yan. Okay, Mr. Abraham. Tumayo ka. Miss, calling you. Stand up. Pakibasa na kayo ng outfit. Ang gasay ay buo ng tulong tatlong letra ng alphabetibong Filipino. Ano siya? Pakisagot na! Okay na? Oo. Natapos din ang klase at mag-isang bumaba noon si Abraham. Dito niya napag-isip-isip na hindi nga magiging madali sa kanya ang pag-adjust sa bagong school, sa bagong tao, at sa bagong wika. Abraham, right? Sabay-sabay din naman silang natahimik. Nakipagkwentuhan din sila sa kanya, tinulungan sa assignment, at kinausap siya sa wikang alam nilang lahat, ang English. Ha? Di ba, you know the saying, it is what is it? Oops! Kain na po tayo, Team Raisa. Ang dami niyong say. I don't really understand you guys most of the time, but thank you. You guys have been lifesavers. Lifesavers ba? Hanggang Jolly Savers at mix and mash lang kasi yung tatlo eh. Ang corny, ha? Pero seriously, Abraham, we're here if you need any help. Basic lang naman mag-translate eh. Kahit ano pa yan. Basta kapag recitation, kanya-kanya na. Yeah, thanks guys. Isang araw, nang silang apat ay nasa galaan, labis na nakontento at punong-puno ng saya ang puso ni Abraham. Dahil pinili siyang kaibiganin nila Fritz, Chanel at Claire. Ma'am, dahil sa tulong ninyo, marami ako natutunan at marami din ako naging kaibigan sa ating pangalan.
Sa aming video roleplay na pinamagatang Taglish 101, ipinakita ang language barrier bilang sanhi ng mga suliranin na hinarap ng mga magkakaibigan sa kanilang pakikipag-usap. Nagpakita sila ng iba't ibang anyo ng verbal at di-verbal na komunikasyon na ginagamit natin sa araw-araw. Sa maraming eksena, mapapansin ang vocalics na tumutukoy sa mga katangian ng boses sa ilalim ng verbal na komunikasyon. Mapapansin din ang affective display o ang kilos ng muka at katawan na nagpapahiwatig ng emosyon. Gaya ito ng pagsimangot at pagkunot ng noo ng guro sa mga estudyante. Sa dulo, nag-akbayan ng mga magkakaibigan. Ito ay isang uri ng haptics, ang friendship warmth kung saan may pisikal na kontak na nagaganap gamit ang bahagi ng katawan.